Walang pakialam dito tayo. Sila doon mananago sa Romana. Kung magko-complain ka pa doon, kung paabutin mo doon. Oo. Pero tingnan natin dahil, yun nga, lumilitaw naman na meron talagang mga inisyong pondo. Pero nung una kong pajero, malabo. Ngayon sasabihin ng iba, ang gagara ng mga sasakyan. Pag nakita yung ministra ng mga bishop, yung lugar nila, bulubundukin. Hindi pwedeng yung ordinaryong ambulansya. Tsaka isa pa, kinakailangan doon may simbahan na tatak dahil yun nga, nabibiktima naman sila ng iba pa mga armed groups pag iba ang nakalagay na mga So lahat ito markado. clearly marked na ginamit ng simbahan, lahat ng mga sasakyan. May mga marka. Actually, kung para sa kawang gawa for charity to reach out to mga far-flung places, areas, okay lang Pero yung humiling ka ng brand, yun kasi may naman, personal as a birthday gift. Alam mo naman din gagamitin ito nila yung for personal may crisis ang Arroyo administration yun na hinati niya ang simbahan para hindi siya matanggal sa pwesto. Diba? Kita mo naman, may mga lugar na nagbibigay ng mga pahayag, pabor sa kanya nung araw. Bagamat ang CBCP mismo ay tutol sa ilang palisiyan niya. Diba? May mga individual na mga bishop Pampanga, ito nga, yung sa lahat Butuan. tuloy damay-damay na, no? Parang kasi it cheapened the image in a way. Yes. Kasi parang hindi mo ina-expect yon sa taong simbahan, di ba? Sa ibang balita, patay po ang isang pulis matapos pagbabarilin sa Alabang, Muntinlupa City. Ito ay matapos niyang rumesponde sa isang rambol sa Videoke Bar doon. Yan naman ang Ronda Report ni Mark Zambrano. Mark. Arnold, dead on arrival sa Alabang Medical Clinic ang 24 anyos na si PO1 Alvin Amak matapos mabaril sa nirespondiyang rambol. Pasado alas 2 ng umaga sa Montiliano Street sa Alabang. Isang tama sa dibdib mula sa kalibre 45 ang kumitil sa buhay nito. Ayon sa kasamahan ng pulis na si PO1 Ernesto, parang umabol lang si Amak sa pagresponde sa naganap na rambol sa isang Videoke Bar doon. Nagtakbuhan ng mga suspect sa footbridge at dito na naganap ang barilan. Nakupang paputukan ni Amak ang isang suspect mula sa ibaba ng footbridge pero di na niya nakita ang isang nakapabana at ito ang nakabaril sa kanya. Napuruan pa ng bala ang nakaparadang fire truck sa kanto. Puno naman ng hinagpis ang 23 anyos na asawa ng biktima ni si Jubel Amak. Wala raw siyang kilalang kaaway ng asawa at nananawagan ito sa mga suspect na nakatakas na lumantad na. Iuwi daw sa Zamboanga labi ng biktima para sa Muslim burial at patuloy na iimbestigahan ang naturang kaso na ngayon. Arnold? Maraming salamat, Mark Zambrano. At dahil Lunes, maraming kapuso na naman ang mamamalengke ngayon. Kaya eto at makibalita na tayo sa pinakasariwang presyo ng mga bilihin. Nagbabantay po sa Mega Q Mart sa Cubao, Quezon City. Pagkain, Linching. Linching! Hi, Lynn. Good morning. Hi, Maring Rhea. Nepa Q-Mart tayo ngayong umaga. At ang ganda-ganda ng umaga ko, mamamalengke na naman ako. Yay! Ng mga gulay. Pero syempre mga kapuso sa inyo, kakagising pa lang na balak mamalengke ngayong umaga. Aba, may bad news po ako sa inyo. Meron po ibang mga gulay, tsaka mga pagkain na medyo tumaas po ang presyo. Dala po ng, dahil bumagyo nga po, di ba, recently, yung mga prutas na ito, pagkain na galing po sa Northern Luzon, pag-aba rito, syempre nagmahal na ng konti. So, okay, handaan nyo na po ang inyong mga pera, yung mga extra money nyo. Ito na po ang mga tumaas. Mag-upisa po tayo sa gulay. Ito po ang kamatis. 20 to 30 pesos po siya kada kilo. Ngayon, ang kalamansi naman ay 50 to 70 pesos kada kilo. Ang sibuyas ay 40 to 50 pesos to 70 pesos kada kilo, no? Ang isda naman po ay galunggong, no? Mula 80 hanggang 100 pesos kada kilo. Tilapia 70 to 80 kada kilo at bangus naman 90 to 110 pesos kada kilo. Depende po sa suki nyo, ha? At sa prutas naman po tayo, okay, mula sa isda, I love isda talaga. Grabe. Magpunta tayo sa prutas ngayon. Ang saging mula 25 to 28 pesos kada kilo. Ang pinya ay mula 18 to 25 pesos kada kilo. Ang mangga 60 to 75 pesos at ang papaya 15 to 20 pesos kada kilo. Yum, yum. So lahat po yan medyo nagtaas ang konti pero okay lang po yan. Masasarap pa rin po sila na ihanda para sa inyong pamilya, di ba? Kaya tayo mamalengke na, mamili. At mamaya tuturuan po namin kayo na isang, soup. Kasi nga, maulan ngayon, malamig ang panahon. Kaya mamaya, kasama ko po si Chef. Surprise kung sino siya. Magluluto po tayo ng soup para may handa yung sa inyong pamilya. Aside from that, yung mga bagong kasal, yung mga magsa-start pa lang mamalengke, may tips po kami para sa inyo kung paano ba mamalengke, paano dumiskarte sa palengke. Okay, tuturuan po namin kayo yan maya-maya lamang. So, babalik po tayo sa Nepa Q-Mart dito. Maya-maya, ako pa rin ang kasama nyo. Ala pa kasi ang silid. Balik po tayo sa studio. Salamat, Lynn.
Sa pista naman ng San Fermin sa Pamplona, Spain, ako tradisyon na mula pa noong 13th century ang pagtakbo kasama ang mga toro. Kaya kahit na napakadelikado po nito, daan-daan pa rin ang sumasali sa Running with the Bulls. Kahapon na tumagal ng mahigit 2 minuto. At tulad ng dati, may mga nasakta na naman. 10 ang sugatan sa nangyaring takbuhan sa mga makikipot na kalye ng Pamplona. At 6 sa kanila natapakan ng mga toro. Agad namang dinala sa ospital ang mga nasaktan kung saan sila kasalukuyang nagpapagaling. Nako, unang pinasikat ng nobelistang si Ernest Hemingway ang Running with the Bulls sa Pamplona, Spain. Ano niya parang pinasikat yan? Guys, may idea ako. Di ba naman nagsusulat siya? Takbo tayo. Bro, pinanggit niya doon sa isang book. Hindi ka mamatay dyan. Oo, sana yung mga ganyan parang hindi mo na makita yung logic ngayon, no? Pero Bakit? tradisyon yan eh. maintindihan. Kadalasan sa mga tradisyon, kahit di natin makita yung logic, Yes. ginagawa Eh, yung, Ginagawa. yung toro, may nagtanong ba kung nasaktan sila? Dapat Oo nga. ganun. Kamusta naman kayo dyan? At ito samantala sa pagbisita ni na Prince William at Duchess Catherine sa California, USA, isang polo game ang ipinanalo ni Prince William para sa kanilang charity foundation. So ang color purple na jersey number 4, nagpakitang gila si Prince William ng kanyang skills sa paglalaro ng polo. Sa galing ng laro ng prinsipe na natutunan niya mula sa kanyang amang si Prince Charles, naka-4 na goal siya. Ito ang naging susi para manalo ang kanyang team sa score na 3-5. Ang misis naman niyang si Duchess Catherine ang nag-abot ng trophy sa mga nanalo. Kiss naman kayo dyan! Nagbayad ng $404,000 sa mga nanood ng polo game ni Prince William. Fair? 4,000 fair? Hindi, 4,000 hanggang Dollars. 400 to 4,000 ang Para lang, price ng ticket. Siguro yung iba may kasama malay- snacks, ganyan. Oo. Champagne. Tsaka depende sa lapit. Yes. Kung pwedeng medyo For charity. mahalikan mo na si Prince with For charity 4,000 naman na daw yun. yan. But he's so multi-talented. Yes. Sobrang Lahat. galing niya. Parang si Luandi lang. Di ba? Tumbling luwa. I love it. Good morning po mga kapuso. It's a girl! Naku, nanganak na po kahapon ng former Spice Girl na si Victoria Beckham ng kanilang 4th child at first baby girl ni football star David Beckham. Ayon sa pahayag mula sa kanilang tagapagsalita, very healthy daw ang baby ni Victoria at David na may timbang na 7 pounds and 10 ounces na ipinanganak sa Cedars-Sinai Hospital sa Los Angeles, California. Excited na raw ang tatlo nilang anak na lalaki na sina Brooklyn, Romeo at Cruz na makita ang kanilang baby sister. Hanggang ngayon po ay hindi pa rin sinasabi ang magiging pangalan ng unika iha ina David at Victoria. Di ba bukod kay Brad Pitt tsaka Angelina. sila yung second couple na couple. sikat na Oo, family. David Beckham tsaka Congrats, Mare! Such a Victoria, beautiful congrats! family, no? Congrats. Sobrang Mga beautiful fashionista family. talaga, inaabangan. Sana makalalaki ka naman. Yeah! Kaya babae ba yan? Next time. Si Connie lalaki naman. Si Luan, di ka muna kasali. Okay, para sa masayang Monday morning, tambay lang tutok dito sa Unang Hirit! Unang hirit, ang saya-saya. Sa unang hirit, unang hirit, unang hirit. Mangungulat ka. Unang hirit, unang-una ka. Balitang dapat na malaman. Impormasyong may pakinabang. Mas masarap ang inyong gising kasama ang Unang Hirit at Maggie Magic Sabaw. Sa maramihan ng nalalabhan at matagalang matunaw, alin ang lamang? Ang leading brand o Speed Fabcon? Ang Speed Fabcon, mas matagal matunaw kesa leading brand. Mas maraming nalalabhan at mas maraming dumi kayang tanggalin. Sa leading brand, mas mababa.